Yo, what's up mga tropa peeps? So ito po, update tayo sa mga missing sabungero issue. Ayon po dito sa isang abogado ng mga pulis, abogado ng isang pulis na kinasuhan itong si alias Totoy, meron daw po siyang ebidensya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. So ito po yung balita ng bilyonaryo. Panoorin May natin. hawak na ebidensya raw ang isang pulis na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa missing sabungeros case. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Yung aking kliyente ay walang kinalaman sa missing sabungero dahil yung mga panahon, mga dates na sinasabi ni Dondon Patidongan na involved ang aking kliyente ay meron po kaming ebidensya na hindi po siya maaaring ma-involve. Yan ang pinanindigan ni Attorney Bernard Vitriolo nang humarap siya sa media ngayong araw. Siya ang abogado ni Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, isa sa mga pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Encarnacion ang nagmamay-ari ng palaisdaan sa Batangas, kung saan ipinaliligpit umano ang mga sabungero. Ani Attorney Vitriolo, fabricated ang mga akusasyon ni Patidongan at tila merong sabwatang nagaganap para madiin ang mga akusado. Base raw kasi sa impormasyong kanyang nakuha mula sa isang anyay reliable source, lumutang ang 12 security personnel na mga dati raw empleyado ni Patidongan noong July 17. Naghain daw ang mga ito ng kani-kanilang mga sinumpaang salaysay sa CIDG na natanggap daw ng isang Colonel Alex Santos. Pero kwento niya, hindi raw ito iniakyat ng CIDG sa Department of Justice. Ibig sabihin, hindi raw ito makakasama sa isinagawang evaluation ng prosecution sa inihaing reklamo ng pamilya ng mga missing sabungero. Paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable at impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? So ang aming request sa CIDG ay dalhin doon para ma-evaluate ng DOJ. Sa liham na ipinadala ni Attorney Vitriolo kay Police Brigadier General Christopher Abrahano ng CIDG, humihingi siya ng kopya ng affidavits ng mga umano'y former employees ni Patidongan. Ipinadala ito noong August 3, pero wala pa raw sagot sa kasalukuyan ang PNP sa kanya. Kabilang sa mga pangalang nabanggit ni Attorney Vitriolo, sina Rogelio Burican Jr. at Rodeo Anig-ig, ilan sa mga itinuro ni Patidongan na directly involved sa pagdukot sa mga sabungero. Isa si Burican sa mga close-in security ng itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang nang magsampa ito ng reklamo laban kina Patidongan sa Mandaluyong Prosecutor's Office noong nakaraang buwan. Kinumpirma naman ni Abrahano na mayroong natanggap na affidavits ang CIDG, pero pinabulaanan niya ang akusasyon ni Attorney Vitriolo na itinatago nila ang mga salaysay. Hindi kasi yung mga investigators natin ang nagkolekta ng pieces of evidence na yon. Dumating lang yon ng mga dokumento, so dapat marapat lang na i-receive namin yon. Pero chinek din ng mga investigators natin na yun nga, hindi sila ang nag-assist doon sa mga affiance. So that begs the question, siyempre, yung veracity ng mga statements. Dagdag pa ni Abrahano, maaari pa rin naman nilang isumite sa DOJ ang mga affidavit. Iginiit naman ni Attorney Vitriolo na hindi personal na magkakilala si Ang at ang kanyang kliyente. Pero nang tanungin siya ng media kung ano ang nakikita niyang dahilan kung bakit nadawit si Master Sergeant Encarnacion. Hindi ko po alam ang detalye niyan kasi nakafocus kami sa missing sabungero. Hindi ko alam yung assistance na yun. Hindi naman related sa mga sabungero. Hindi. Kasi sa compact company, Lucky Intake ba yun? Basta yung company na hindi ko alam. Hindi, magkaparehas lang. Hindi yung pogo. Gagawin po yung kay Apo nga. Hindi, yun nga. So may connection po. Hindi si Apo nga. Sa kumpanya. Aniya, idinamay lamang daw ni Patidongan ang kanyang kliyente dahil sa koneksyong ito. Kasalukuyan pa rin nasa evaluation stage ang isinampang reklamo ng mga pamilya ng missing sabungeros.
Sagot ng DOJ sa mga pahayag ni Attorney Vitriolo, hindi rin naman masyadong pagtutuunan ng pansin ang affidavits kahit na isumite ito ng CIDG, lalo na't manggagaling daw ito sa defense team kahit na wala pa namang opisyal na kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinor. Huli. Huli itong si Attorney Vitriolo. Wala daw connection kay Atong Ang yung kanyang kliyente. Pero may connection doon sa kumpanya ni Atong Ang. Alam niya, ito marami po maglalabasan ganito para sirain ang kredibilidad ni alias Totoy. Kasi nga po si alias Totoy pinagkakatiwalaan na ng DOJ at ng PNP, ng gobyerno natin, na siyang makakapagpalutas dito po sa issue ng mga sabungero. Kaya maraming mag-a-attempt. Katulad niyan, merong 12 na mga tawag dito, security guard. Mga dati daw pong tauhan ni alias Totoy. O sige, merong mag-testify. Pero ang problema, bakit CIDG ang kakalampagin itong si attorney samantalang hindi pala mga taga CIDG ang nag-imbestiga dito sa mga tao na ito. Hindi mga investigador ng CIDG ang kumuha ng kanilang mga salaysay. Bakit sa CIDG po kakalampagin? Diba, alam niyo ito maraming maglalabasang clown dyan. Maraming maglalabasang mga tao para sirain si alias Totoy. Alam niyo, meron pa po akong isang i-share sa inyong video. Dito po sa video na ito, mapapakinggan nyo dito, mapapanood nyo dito. Ito yung lagi nating sinasabi. Bakit hindi alam nitong mga taong ito na si alias Totoy ay pinagtanggol ni Atong Ang sa isang Senate hearing? Tapos, pag in-interview sila, pag nasa mga, mga radyo o sa mga balita sila, sisirain nila si alias Totoy at sasabihin nila, ito'y kriminal, may mga kaso, may mga ginawang masama. Si Atong Ang naglinis ng pangalan yan sa harapan mismo ni Senator Bato de la Rosa. So ito po yung video, panoorin po ninyo si Attorney Vitriolo. Nasa linya naman natin ngayon mga kababayan si Attorney Bernard Vitriolo. Siya ho ay abogado po ni Police Master Sergeant Joey Encarnacion. Isa ho ito sa mga may kaugnayan pa rin ito doon sa ating binabantayan pong kaso ng mga nawawalang sabungero. Magandang hapon po Attorney Bernard. Magandang hapon po J. Mart at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon sa inyong lahat. Opo. Dito mukhang may panawagan po itong si Police Master Sergeant Encarnacion ng inyong po kliyente. Nasana raw ho mukhang nasana daw maisama do sa mga isinumiting case folder ng CIDG sa Department of Justice ang iba pa mga affidavit to kaugnay ng usapin ng mga nawawalan sa bungero. Baka pwede nyo kami bigyan ng background dito, attorney? Opo, ganito po kasi ang nangyari. Napag-alaman namin na merong mga affidavits na sinubmit noong July 17 sa CIDG. Ito yung mga affidavits na nagpapaliwanag at nagka-clarify sa mga pangyayari sa missing sabungero. Ito ay in-execute po ito ng mga dating tauhan ni Dondon Patidongan at ito ay mga 12 po silang mga tao. At ito ay sinubmit nila officially nasa CIDG ito at pinapaliwanag nila yung mga factual events na mga pangyayari patungkol sa missing sabungero at dito ay inilalahad nila yung mga nalalaman nila sigon sa kanilang personal knowledge na ang may mga kagagawan dito sa mga abduction at mga crime o offenses dito sa missing sabungero ay yung mga magkakapatid na Patidongan. Kasi po sila po ay mga tauhan ni Patidongan. So alam nila ang mga nangyari nung mga kapanahunan ng 2021 at saka 22. Kaya po napaka-importante po ito sa aking kliyente
Kasi po ang affidavit po ni Patidongan ay fabricated yung kanyang mga sinasabi at sweeping ang kanyang mga sinasabi na wala namang basehan at wala namang factual overt acts na nangyari. Opo. At ito, nababahala po kami kasi yung affidavit na sinabmit ng mga tauhan ni Patidongan at na tinuturo ang mga magkakapatid na Patidongan, nawawala po ito. Hindi po ito sinasubmit sa DOJ panel of investigators. Yun. At kaya po kami nananawagan kay unang-una kay General Torre, kay Chief PNP, para atasan niya o bigyan niya ng direktiba si General Abrahano ng CIDG na ito ay isubmit niya para maging patas po ang evaluation ng DOJ. Sa nangyayari po kasi ngayon, hindi po patas po yung evaluation kasi po ang mga affidavits na iniimbestigahan or sinusuri ng DOJ ay mga affidavits lamang ng mga Patidongan na sila mismo ay involved sa missing sa Bungero at maraming testigo na nagpapatunay nito. Attorney. As a matter of fact, yes. Opo. As a matter of fact, huwag po natin kakalimutan na yung whistleblower na sinasabi nila, yung Don Patidongan, ay may pending case sa RTC Manila for serious illegal detention tsaka abduction po, itong mga kidnapping. Yun. In relation to the missing sa Bungero po lahat ito. Kaya po nagtataka kami bakit iniipit ng CIDG itong mga affidavits na ito. O di ba? Lagi pong isisingit 'yan. Huwag nating kakalimutan na si alias Totoy Don Patidongan ay meron pong mga kaso. 'Di ba? Lagi pong ganyan nang isisingit at talagang sisirain ang kredibilidad nitong si alias Totoy. Pero sabi ko nga, 'di ba, bakit hindi alam nitong si attorney na mismong si Atong ang nag-absuelto at sinasabi nga na ginagawan lang ng kaso itong si alias Totoy sa harapan pa mismo ni Senator Bato de la Rosa yan nung pinagtanggol ni Atong Ang. O eto po yung video. Thank you sir, thank you. Tuloy ko po ito, makita niyo yung conspiracy rito. Natapos ko na itong isa yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Don Patigonan or Julie Patigonan, tagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya sa buong sila nag-aasikaso. Pinakakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo yung ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang matapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Dali. 2019 kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019 wala pang wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami noon. Pero wala pang isabong yung pagkor wala ang pagkor isang taon lang po mahigit. Gito, para mabilis tayo kasi mahaba malaki masyado oras sa kinuha mo. Ganito lang. Gusto ko lang malaman sa iyo. Yung kay Dondon, you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, kasama po to. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing pulis na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bilis-bilis. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita nyo si Dondon. Nung lumabas yung resulta, nung lumabas ang, nung inano ni, ang ginawa ni General
Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Don Don na andun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. Di ba? Mismong si Atong ang naglinis sa pangalan ni alias Totoy. Mukhang nga hindi napanood ni attorney itong video na ito ni Atong Ang na pinagtatanggol niya o nililinis niya ang katauhan nitong si Don Don Patidongan sa mismong Senate hearing. Ngayon, may paliwanag naman po ang CIDG. Dito sa pinuputak ni attorney na sinasabing tinatago daw po yung mga dokumento o yung mga affidavit nitong mga gwardya na magte-testify laban kay alias Totoy. So ito po paliwanag ng CIDG. We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, evaluate ng mga investigators natin. Na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensya yun. So hindi na muna isinamit sa DOJ yun, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Ayan, attorney, hindi ang CIDG ang kumuha ng pahayag dito sa mga gwardya na ito. Kaya, di ba, anong pakialam nila dyan? Malay ba nila kung totoo hindi ang mga pinagsasasabi niyan? Diba? So kung kayo ay duda dyan sa CIDG, bakit hindi kayo magdala sa DOJ? Bakit sa CIDG nyo pa dadalhin? Bakit sa CIDG pa idinaan? Pwede naman pala idirekta yun sa DOJ. Doon pa lang, questionable na ang kilos. Bakit takot kayo na dumirekta sa DOJ? Bakit alam nyo na sosoplaking kayo doon na itong mga taong ito posibleng mga nabayaran para mag-testify laban kay alias Totoy? Naku, wag din natin kakalimutan, attorney. 20 million at 15 to 20 million ang ino-offer po sa bawat pamilya para huwag lamang ituloy ang kaso dito sa mga sangkot sa missing Sabongeros. Yan po yung ino-offer ng mastermind. 20 million kada pamilya. Magkano kaya binayad dito sa mga gwardya na to para kalabanin si alias Totoy? Tayo'y nagtatanong, magkano kaya? Sa gaano kalaking dahilan ang paglalaban nitong 12 gwardya na ito? Biruin mo, 12 ng gwardya ang magte-testify kay alias Totoy. Diba? Pero, paano ko kontrahin nitong gwardya na ito, yung 12 gwardya na yan, yung mga napatunayan na ni alias Totoy at yung kanyang mga sinabi na katotohanan? Buti sana kung sasabihin natin gawa-gawa lamang ni alias Totoy at walang ebidensya. Pero, mayroong ebidensya Diba? Nagkatotoo at tama, accurate ang kanyang mga sinasabi. Nako. Mukhang meron po talagang demolition job laban dito kay alias Totoy. At talagang sisirain nila ang integridad at kredibilidad nitong mga taong ito. Hindi naman tinatanggi ni alias Totoy na siya'y sangkot, di ba? Sabi nga, siya ang inuutusan. Siya pa nga ang tagabayad. Hindi niya dinedenay na meron siyang partisipasyon dito po sa mga nawawalang Sabongero. Diba? Yun nang sinabi ni attorney na etong si Jose at si Ella Kim Patidongan ay dinampot daw po sa Cambodia ni General Macapas. Hindi po dinampot. Actually, ay etong si Don Don Patidongan ay kay DOJ Secretary Boying Remulla nakikipag-usap. At siya ang, kumbaga, mas may tiwala siya kay General Torre at kay DOJ Secretary. Pero dun sa mga tauhan ni General Torre, wala siyang tiwala. Dahil nga po, ang sabi nga ni alias Totoy, merong mga tao na kayang bayaran dito ni Mastermind. So ngayon, etong si alias Totoy, dito sinasabi kay DOJ Secretary na meron siyang 2 kapatid na pinapunta ng Cambodia ni Atong Ang para daw po doon magtago.
Diba kaya nga ito yung dahilan kaya po nakuha yung dalawa, umuwi yung dalawa. Ineskortan, hindi po dinampot. Nako, marami pa po tayong makikitang mga ganito na lalabas na tao para sirain si alias Totoy. Kaya lang, 'di ba, napakahirap sirain ng mga sinabi ni alias Totoy, napakahirap pa sinungalingan dahil nga po may mga object evidence na hawak si alias Totoy at meron po silang mga matitibay na ebidensya, meron po silang mga ebidensya na talagang makakapagdiin dito sa mastermind. Kaya may lumalabas na 12 gwardya, may lumalabas na abogadong nagtatanggol sa isang PNP na sangkot. At alam natin na ang kalaban dito ni alias Totoy ay bilyonaryo. Kayang-kayang bilhin ang kahit sino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo mo. Chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.